Ang culprit talaga is the habagat, no? Which caused the landslide up the slope. On the left side of what we are standing right now is an existing slope protection. So, stable yan. Hanggang sa dumating yung landslide. But then again, due to the massive collapse of the upslope, it caused the damage of the existing protection, which affected yung end ng ating rock shed. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Tinawag na economic sabotage ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang palpak na rock shed project. Sa halip na mapigilan ang pagguho, nagresulta ito sa matinding erosyon at pagkasira ng kalsada. And here's the other thing, that's why I keep talking about economic sabotage. Batay sa sinagawang inspeksyon, ubod ng hina ng slope protection na itinayo. Agad na bumigay ang bahagi ng ginawang pader na dapat sanay pangontra sa landslide at rockslide. Kaya ang balor ng kanilang trabaho is zero, complete zero. Umabot sa higit 260 million ang nasabing proyekto, subalit sa halip na kapakinabangan ang tila walang ginawa ang lumabas na resulta. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. Mismong mga residente at negosyante ang apektado. Tinatayang nasa 35% agad ang nawala sa kanilang hanap buhay dahil nasira ang daan at nagsara ang mga establishmento. Pinunan rin ng punong ehekutibo ang overpricing ng rock netting. Kung 3,200 lamang ang presyo sa supplier, umaabot ito ng mahigit 12,000 sa kontrata ng pamahalaan. Dahil dito, nanawagan ang pinuno ng bansa na muling pairalin ang LGU acceptance bago ipasa sa kanilang pamamahala ang mga infrastructure project ng DPWH. That SOP is that before you release the project to the local government, kailangan tanggapin ng local government. And that's something that we will reinstitute. Binigyang diin ng Pangulo na kailangang may sapat na pagsusuri at aktwal na konsultasyon sa mga local government unit para maiwasan ang ganitong kapalpakan. Sa ngayon, tinatayang aabot ng 500 milyong piso ang kailangan upang makumpuni ang nasabing project site. Halos doble ng original na gastos ng pamahalaan. At bago matapos ang kanyang termino, tiniyak ni Pangulong Marcos na hindi siya titigil hanggang hindi maiwawasto ang anomalyang ito. If there's one thing, I will not leave this office until I fix this. This is it. This is one of those things. Grace, ano ang tugon ng taga DPWH Cordillera sa sinasabi niya ng Pangulo? Yes, Ella, ayon nga kay Engineer Arnold Dacwag, ang hepe ng DPWH Cordillera Planning and Design Division, hindi dapat ituring na walang silbi ang nasabing istruktura. Ayon sa kanya, hindi ang disenyo o pagkakagawa ang problema kundi ang malaking pagguho ng lupa sa itaas ng slope ang siyang sumira sa natapos na rock shed. Matindi ang pagbatikos ng Pangulo sa Cannon Rock Netting na tinawag niyang walang kwenta dahil naging substandard at overpriced ang pagkakagawa. Ang rock shed naman, bagamat nagampanan ang papel nito na pulihin ng mga nababagsak na bato, nasira ito matapos ang malakas na habagat. Ang culprit talaga is the habagat, no? Which caused the landslide up the slope. On the left side of what we are standing right now is an existing slope protection. So, stable yan. Hanggang sa dumating yung landslide. But then again, due to the massive collapse of the upslope, it
caused the damage of the existing protection, which affected yung end ng ating rock shed. Iginiit ni Dakwag na pagamat kakatapos lang ng rock shed nitong Abril, nagampanan nito ang layunin na maharang ang patuloy na pagbagsak ng mga patong mula sa itaas. You can see the upper slope. It's a very unstable slope, no? So, hanggang ngayon may mga nahuhulog pa. So, yung rock shed talaga serve the purpose na i-catch yung mga nahuhulog na bato sa taas. Maliban sa habagat at fractured na lupa, nadagdagan pa ng mga human activity ang pinsala sa bundok, gaya ng kaingin system at pocket mining na nakikita sa itaas at ilalim ng Cannon Road. Nang tanungin ukol sa pondo, nilinaw ng DPWH na 264 million lamang ang naibigay noong 2022 para sa 151 meters na rock shed kumpara sa 450 million na kailangan para sa buong 248 meters na proyekto. Dahil sa walang dagdag na pondo noong 2023, ngayon ay naglaan ang National Expenditure Program ng 100 million na posibleng i-divert ng DPWH para sa agarang restoration ng nasirang bahagi. We are also contemplating na yung 100 million na yun i-divert na lang namin para ma-restore ka agad itong nasira. And we will request for another extension of the rock shed. Sa kasalukuyan, nananatiling bukas ang Cannon Road para lamang sa mga residente at mga essential travelers habang isinasantabi muna ang full reopening ng highway. Samantala, nanindigan ang Pangulo na dapat panagutin ang mga nasa likod ng anomalyang rock netting project na umano'y naging halimbawa ng mali at mahal na construction sa Cordillera. Binigyang din niya na tapusin ang anomalya bago matapos ang kanyang termino. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog